Ayan, magandang araw po mga ka-listeners. Sasagutin ko lang po yung tanong po ng isa ko pong subscriber. Sabi niya, ma'am, ano po ba yung gamot? Nagkaroon daw siya kasi ng dugo sa similya. So, tinatanong niya kung ano daw yung gamot. Pwede daw bang sa bahay na lang maggamot kasi nahihiya daw siya magpa-check up sa doktor. Pagka sinabing dugo sa similya, ang medical term ay hemato, means blood, spermia sa similya ng isang lalaki. Well, napakarami kasing posibleng dahilan po nito mga ka-listeners. Pwedeng infection, doon sa prostate, doon sa dinadaanan ng similya, okay, pwede ring trauma, pwede ring mayroon po kayong existing na tumor or iba-iba kasi yung possible na problem. Pero kadalasan pagka edad po ninyo ay below 40 years old at isang beses lang nangyari is huwag niyo masyadong ipag-alala. Pero kung ito ay madalas na nangyayari, doon kayo magpa-check up po sa doktor. Napakahalaga po kasi yon. Kasi kapag ang dugo sa similya ay napakarami or napakadalas, napakahalaga na maimbestigahan po yan mga ka-listeners. Para sa akin po kasi, kung sakaling edad 40 years old pataas na po kayo at nangyari ang isang beses or dalawang beses kayong nagkaroon po ng dugo, napakahalaga na ma-check up po kayo ng mga doktor, especially yung urologist po yung hanapin po ninyo. Iimbestigahan po nila yan sa pamamagitan po ng history taking, tatanungin po kayo, i-examine po kayo, check upin po yung inyong private part, tapos po semen analysis po sila or magpapasa po kayo na similya sa laboratory. Tapos yung resulta, papakita niyo po ulit sa doktor. Napakahalaga yun. Tapos, bukod sa semen analysis, kailangan nyo rin magpa-urinalysis. I-check po yung ihi po ninyo, urethral swab, papakulture po yung inyong ihe, tapos check din po yung blood ninyo. Napakahalaga kasi yun para maimbestigahan yung pinakadahilan ng pagdurugo ng inyong mga similya. Minsan nga sonography or scrotal ultrasound pa yung mga doktor para malaman kung mayroon pong obstruction, mayroong infection. Kapag kung ano po yung nakita nila na pinakadahilan ng pagdurugo, doon po sila a-action. Yun po yung kunyari, infection ang dahilan. Magre-reseta po yung mga doktor ng mga antibiotics na mabibili nyo lang kapag may reseta. So, sir, hindi ko po advise na magsa-self-medicate po kayo kasi napakaraming dahilan po ng pagdurugo. Baka mamaya, iinom kayo ng gamot, hindi pala infection yung dahilan. Meron na pala kayong tumor or meron na pala kayong parang obstruction, di ba? Mas maganda kung magpa-check up po kayo. Tsaka maraming kalalakihan talaga yung nahihiyang magpa-check up pagka ang ipapa-check up po nila ay yung kanilang junjun or yung kanilang mga private parts. Kasi yun yung mindset natin ngayon ng maraming Pilipino na talagang ikinahihiya nila pag may something, nahiya silang magpa-check up. Well, gusto ko pong tanggalin niyo po yung ganung mindset. Kapag may problema po sa private part, agad-agad magpakonsulta po sa inyong mga doktor para po hindi na lumala pa. At syempre, magkaroon po tayo ng healthy lifestyle, healthy diet, at iwasan po ang lahat ng uri ng bisyo. Kaya sa lahat po ng mga kalalakihan na naka-experience, lalo na 40 years old pataas, naka-experience po ng pagkakaroon ng dugo. Okay? Napakahalaga na ngayon magpakonsulta na po kayo para maagapan, para magamot ka agad kung infection man yan or kung kailangan nyo ba na ma-surgery, maagapan, di ba mga ka-listeners? Well, gusto ko lang din po sanang ibalita sa inyo kasi di ba dito po ako sa OR ngayon nag-work. Meron po akong nakausap na urologist na yun nga, tinanong ko kung saan po ba pwede magpa-konsulta yung mga subscriber ko. Sabi niya sa akin, binigay niya sa akin yung contact number ng secretary niya. So, ilalagay ko sa link kung gusto niyo po silang kontakin para magpa-check up.
Sabi po sa akin ni Doc Maliari, kapag halimbawa magpapatanggal ng petroleum jelly sa private part, sa Junjun, may mga ganun kasi na gusto nang magpatanggal, nagpaturok sila, nagkamali sila. Ngayon, pag ang hanapin daw po ninyo ay mga parang aesthetic, neurosurgeon, okay, yung mga urologist na surgeon na nag-oopera ng mga Junjun, na kung saan nire-repair po nila. Okay, kaya lang nire-repair po nila yung mga damaged part ng inyong Junjun na na-injection ng mga petroleum jelly. O kaya katulad nito, may mga problem po sa semilia, yung mga urologist po natin yung hanapin po ninyo. Sabi po niya, ang magagastos daw po kapag nagpa-check up or nagpa-opera sa Junjun dahil parang aayusin yung damage is nasa more or less 100,000 pagka mga private. Pero kung gusto niyo daw po makamura is pumunta po kayo sa East Avenue Medical Center. Kaya hanapin po nila yung mga neurosurgeon para wala po silang bayaran. Mailapit sa makakuha ng tulong sa Malasakit Center. Ayan, may tip po ako na binigay sa inyo mga ka-listeners. So, panghuling salita, mga ka-listeners, pagdating sa usapang private part, mga problem, ipa-check up po kayo agad, huwag nyo nang patagalin, para hindi lumala. Alam nyo naman, ang ating mga Junjun or ang ating mga private part, napakahalaga yung role niyan sa ating katawan para sa pag-ihi at sa pakikipag-contact, pagbuo ng baby, napakahalaga po yan. Ayan mga ka-listeners, sana po mag-comment po kayo kung may kakilala kayong mga gustong magpa-check up, okay? May mga problem po kayo sa mga Junjun po ninyo, ipaki-comment po ninyo para mabasa ko po. And thank you so much po sa lahat ng mga nag-comment. Ingatan lang po natin lahat ng mga kinokomento po natin sa mga videos po natin para po maging marespeto pa rin po tayo sa ating kapwa. Tandaan, prevention is better than cure. Mahal ko po kayong lahat. Bye-bye po.